Yo, what's up guys? We have some PBA signings and mukhang merong mga nasaktan and meron namang mga natuwa. So, let's get into it. Let's talk about Chris Newsome. It is official na he is staying with the Meralco Bulls on a brand new 3-year deal. And yes, kahit unrestricted free agent siya, pinili pa rin ni Newsome na manatili sa Bulls. So, kung iisipin mo, at may expectations pa rin dito kasi kahit 35 years old na si Newsome, drafted way back 2014, siya yung naging history ng Meralco Bulls. Parte na siya nun eh. And siya yung cornerstone na naging susi para makuha nila yung kauna-unahang championship sa Philippine Cup 2024. Siya na yung kinilala nating franchise player. At isipin nyo, after all the hardship, through the years, sobrang sweet nung championship nila eh. Tapos game winner pa mismo ni Newsome ang nagdala ng titulo sa Game 6. Kung storyline lang yung pag-uusapan, parang fairy tale ending talaga para sa isang loyal star. Ngayon, 3 taon pa na mananatili sa Bulls si Newsome. And siya mismo yung nagsabi na hindi siya nahirapang mag-decide kasi Meralco gave him everything. Mula umpisa ng career niya, binigyan siya ng chance na mag-grow, magkamali, and eventually magtagumpay. At kung tutuusin, tama naman siya eh. Kung hindi sa Bulls, baka hindi siya nakaabot sa national team, baka hindi siya naging consistent face of the franchise. And idagdag lang natin after so many years or after years na mangyayari, nakasemento na talaga yung pangalan niya eh. Pag sinabi natin Meralco Bulls, sino yung papasok sa isip mo, diba? It is only Chris Newsome. He's already the face. At yung bagong kontrata lang yung magtatatak nung kanyang legacy. Pero ito yung point na gusto kong i-highlight eh. Underrated talaga yung Meralco as a franchise. Hindi lang kay Newsome eh, kung hindi sa buong sistema nila eh. Tingnan mo sina Anjo Karam, si Cliff Hodge, solid na matagal nang andyan eh. Even yung mga nakukuha nila through trades like si Alain Maliksi, si Raymond Almasan, hindi sila mga short-term rentals eh. Kahit nga si Chris Banchero, diba? Tumatagal na rin. Nagiging parte sila ng pamilya ng Bulls, even si Jansen Rios. Sino pa? Basta madami. Hindi natin madalas marinig yung Bulls as a farm team ng TNT kasi totoo naman na free sila to build their own roster. May sariling identity yung Bulls. Dati, binibigyan lang sila ng mga paritiro pero iba na ngayon eh. So, ayun yung nakikita natin taon-taon for them. And ayun nga, sobrang sweet talaga na nagbunga. And alam ko naman maraming Ginebra fans yung umaasa sa paglipat ni Newsome sa kanila. Natural lang naman yun na isipin nila kasi free agent siya. At syempre, attractive yung idea na maglaro ka sa crowd favorite na team. Pero sorry mga kabarangay, hindi nangyari. At kung tutuusin, it makes perfect sense. Bakit mo naman iiwan yung isang organization na nag-alaga sa'yo, binigyan ka ng championship, nagbigay ng freedom to chase your own legacy? So, staying in Meralco was the smartest move. And kung titingnan nyo, yung desisyon ni Newsome is magandang signal rin para sa ibang players sa liga na pakita nito na hindi laging about sa spotlight o fan base ng biggest team, kundi sa value at care na binibigay ng organization. This sets a precedent na loyalty at fit can matter more than hype. At kung susundan ito ng ibang players, baka mas dumami pa yung stars na tapusin yung career nila sa iisang team lang. At syempre, yung masaya dito is yung mga Meralco fans. Malaking bagay ito eh. Hindi lang nila na-secure yung franchise player nila, kung hindi, nabigyan sila ng panibagong pag-asa na baka hindi one-hit wonder yung 2024 championship run. Kung makadagdag sila ng isa o dalawa na solid pieces pa, pwedeng maging contender palalo yung Meralco. At mas lalong tatamis yung mga susunod na championship kung si Newsome pa rin yung nasa unahan ng laban. So, solid move by Newsome at Meralco. Pero ano sa tingin nyo? Tama ba na nagstay siya o mas exciting kung naglipat siya ng team? So, let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye!